Dito ay alalang-alala ang ating bida sa kanyang sarili, bakit daw hindi nauso ang Mana Heart sa panahong ito. Naalala pa niya ang sinabi ng kanyang tito, ang Mana Earth ay isang walang kwentang teknik na ang gumagamit lang ay mga mersenaryo, sabi nito. Na ang naging itsura ng ating bida sa pagkakarinig niyang iyon ay isang matinding panlulumo. Nasabi pa ni Adrian, anong pinagsasabi mo? Tanong nito sa kanyang tito, ipapakita ko na lang sa iyo para maintindihan mo, sabi nito. Manood kang maigi, sabi nito, sabay labas ng isang bilog na kakaibang enerhiya sa kanyang kamay. Dito ay nagulat si Adrian, sabi nito sa sarili, ano, ang mana ay nasa hugis ng isang sing-sing. Pagtataka niya, matapos noon, agad na pinakawalan ng kanyang tito ang nasabing mana ring. At agad itong sumabog pagkatama nito sa likuran ng ating bida. Paliwanag pa ng lalaki, ang tawag dyan ay mana chain, may property yan na kayang sirain ang sword energy ng isang mana heart, mas madali yan at mas stable kaysa sa mana heart, sabi nito kay Adrian. Nagkwento pa ang tito ni Adrian, na ang pamilya raw ng Eli na nanatili sa Mana Heart ay nawasak na 100 taon ang nakararaan. Pagpapatuloy pa nito, ngayon, wala nang gumagamit ng Mana Heart sa panahon natin, maliban sa mga mahihina at mabababang mercenary na iyon. Kasalukuyan, dito ay nagbabasa ng isang aklat ang ating bida patungkol sa Mana Chain, dahil hindi niya alam ang bagay na ito, na talagang napaglipasan na siya ng panahon. Ang mga salamangkero ay gumagamit ng magic circles para sa kapangyarihan nila. Ito ang kanilang pamamaraan para lumaban at may palabas ang kanilang abilidad. Nakasulat rin sa aklat na ang mga knights o mga mandirigma ay gumagamit ng chain, para ipunan ang kanilang mana at magamit ito, at ang level ng mga knight ay nahahati sa mga bilang ng chain. Mayroong single chain, double chain, triplet chain, quad chain, at pentachain, ang pamamaraan na binanggit ng tito ng ating bida. Matapos basahin ni Adrian ang aklat, agad niya itong sinarado at nasabing kahit papano raw ay hindi naman basura ang teknik na ito. Dito ay binasa niya ang nakasulat sa cover kung kanino nagmula ang teknik na ito, at nabasa niya ang katagang, Altringan, pamilyar si Adrian sa pangalang ito. At bigla nga itong may naalala sa pangalang iyon, na minsan na niyang nakaharap ang nilalang na iyon. Napakatagal na panahon nang nagdaan, sikat na sikat ang bayani na may hawak sa ating bida dahil sa pamamaraang tinuro ni Gruhorn. Sabi ng isang ito, ikaw ba Ain Sword Saint? Ako nga pala si Ernest Altringan, naparito ako para ipakita sa iyo kung sino talaga ang karapat-dapat na tawaging Sword Saint. Sabi nito, iyon ay dahil sa kanya nagmula ang pamamaraang ginagamit ngayon ng mga kasalukuyang knight, ang Mana Chain. Dito ay napangiti kaagad itong ating bida. Sabi niya, kaya pala pamilyar ang pangalang ito. At talagang hindi mawala ang ngiti sa mukha nito. Paano ba naman, isa sa mga hangal na nilalang iyon na para bang bumangga sa pader, sabi nito, ano na nga pala nangyari sa isang iyon. Makalipas ng ilang sandali pa sa lugar kung saan nagsasanay si Adrian. Naririto siya ngayon para simulan uli ang pagsasanay, at nag-inat-inat na siya ngayon. Napahinto ito, dahil narinig niya ang isang nakakainis na tinig. Binasa mo ba ang aklat na binigay ko sa iyo kahapon? Ayun na nga naririto ang isang ito, sabi nito. Siguro naman naiintindihan mo na kung gaano ka kaina ngayon. Nakikinig ngayon si Adrian, sabi pa ng kanyang tito, ngayon tiyak na alam mo ng isang malaking pagkakamali ang pinili mong landas. Kaya lang dito ang ating bida ay nangingiti-ngiti na lang, iyon ay dahil alam niya kung paano tatalunan ang Mana Chain ng Altringan. Sabi nito, sorry pero hindi ko maramdaman na nagkamali ako ng desisyon na gumawa ako ng Mana Heart, taas noong sabi ng ating bida. Napabuntong hininga na lang ang isang ito, hay bahala ka, ayaw mo bang tanggapin, o talagang mahina lang ang ulo mo. Dito ay tinaas ng ating bida ang kanyang kamay, sabi nito, hindi lahat ng Mana Heart ay parehas na Mana Heart, nakikita mo ba, sabi nito. Sabi pa ni Adrian, ang pagkakaiba ng Mana Heart ay nakadepende sa class nito. Narinig mo na ba yun? Tanong ni Adrian. Dito naman imbis na mamangha, ninas lang ito, sabi niya, hindi na ako nagtataka sa mga walang kwentang pinagsasabi mo. Sabi pa ng isang ito, tulad ka lang rin ng mga mercenary, na ang tingin sa kanilang mga sarili parang mga superhero sa kasaysayan. Dagdag pa nito habang nakikinig si Adrian, hindi mo ba alam kung anong mga nangyari sa kanila? Lahat sila ay mga talunan,
hindi man lang magawang tumalo ng mga knight na may 2 rings. Sabi pa ng lalaki kay Adrian, kung iba ka sa kanila, subukan mong tumalo ng 2 chain knight, na napangiti na lang itong ating bida. Sabi pa nito, pag nagawa mo yun, sige magiging tagapag-alaga mo ako gaya ng hiling ng iyong ina, sabi nito. Sinagot naman ito ng ating bida, ewan ko lang di ko sure kung talagang mapapabuti ba ako pag naging guardian kita, nakangiting sabi nito. At dito ay biglang ang iba ang ihip ng hangin, bumigat at tumahimik. Nanginginig-nginig sa galit ang isang ito, sabi niya, minamaliit mo ba ang kakayanan ko na maging guardian mo? Dito ay agad niyang inilabas ang kanyang mana, na kulay berde, sabi nito, ako ay isang count ng kaharian, at commander ng Northern Army. Ako rin ay ang master ng Black Lancer, isa rin ako sa 5 Silver Lion na naglilingkod sa mahal na hari, naramdam na ngayon ng mga Royal Knight ang pressure mula sa lakas ng tito ng ating bida. Ayun na nga, talagang nasaktan ito sa sinabi ni Adrian, dahil talagang pinakita niya kung anong taglay niyang lakas, na nabitak kaagad ang lupa. Sabi pa nito, ako ay isang quad knight, mandirigma na may 4 na mana chain, patunay na hindi basta-basta ang taglay na lakas ng isang ito. Ang pangalan ko ay Vale Bolorhard, iyon ang pangalan ng lalaking nakatayo ngayon sa harapan mo, galit na sabi nito. Hindi pa ba sapat na qualification iyon para maging guardian mo? Tanong ng tito ng ating bida, na si Adrian ngayon ay hirap na hirap sa pressure ng lakas ng kanyang tito, na nasugatan na ang kanyang pisngi. Dito naman ay agad na hinugot ng Royal Knight ang kanyang espada. Hindi lamang isa, kundi ganun na rin ang isa pang bantay rito. Ang mga ito ay agad na tinutok ang kanilang espada sa tito ng ating bida. Sabi ng mga bantay na hirap makatayo ang unang prinsipe, huwag kang kumilos Count Bolorhard. Habang nakatutok ang mga espada ng mga bantay, ang isang ito ay matalas na nakatingin pa rin sa ating bida. Itong si Adrian naman ay nakangiti rin, tanda na talagang palaban ito at hindi papatinag. Matapos ng tagpong iyon, nagpatuloy na sa pagsasanay itong si Adrian sa pangunguna ng kanyang tito, ngayon ay bagsak itong ating bida sa pagod. Umuwi na sa kaharian itong si Adrian, at nakakapit ito ngayon sa isang marmol na patungan ng base. Nangangatog ang kanyang katawan ngayon sa pagod, sabi niya, putik-muntik na akong mamatay roon. Naalala niya uli ang mukha ng kanyang tito, sabi nito, ang lakas ng loob mong hamanin ako, tapos hanggang dyan ka lang pala, double chain, ewan ko lang kung magagawa mo bang. Talunin ang single chain sabi nito. Kaya grabing sermon at pangmamaliit ang natamo ng ating bida dahil sa napakalaki niyang katawan. Hirap na hirap ngayon maglakad itong si Adrian papasok sa kanyang silid na sinusundan ng bantay nito. Buwisit talaga ang lalaking iyon, sabi nito sa sarili na agad na may bumungad sa kanya. Ang isang ito ay ang manggagamot ng kaharian, na agad nagpakita ng paggalang kay Adrian. Bakit naririto ang manggagamot ng kaharian? Tanong nito sa matandang lalaki, sabi naman nito, pinadala po ako ng iyong ina. Agad-agad na nilabas ng isang ito ang kanyang healing magic, kaya lang nagmamadaling tumakbo palayo itong si Adrian, ayaw niyang magpagamot. Hindi kita kailangan umalis ka rito, sigaw ng ating bida, na agad-agad na pinalabas ang isang ito. Nagtaka ang Royal Knight sa likuran nito, sabi naman ng ating bida, kainis, sa seineng mo ang pinagpaghiran ko ngayong araw. Dito ay unti-unti na itong nagtataka, may napapansin na talagang may kakaiba sa ating bida. Habang kumakain si Adrian, biglang bumukas ang pinto, at nagsabi, kapatid naririto ka ba? Ang isang ito ay ang kapatid ng ating bida, siya si Jillian, ang ikatlong prinsipe, isa sa mga nangmamaliit kay Adrian. Naabutan ng isang prinsipe itong si Adrian na kumakain ngayon, na natigil ang pagsubo ni Adrian. Hindi niya pinansin ang pagdating ng kanyang kapatid, sabi lang nito, anong problema ng isang ito? Lumapit ang Royal Knight, at nagsabi, kamahalan, siya po ay ang inyong kapatid, ang ikatlong prinsipe. Sabi ng isang ito, nabalitaan ko na naaksidente ka, pero mukhang okay ka naman, sayang naman, pangahas na sabi nito. Bakit ka pumunta rito, naparito ka ba para sa away? Tanong ng ating bida. Agad namang nag-init ang ulo ng isang ito, at sabi niya sa sarili, walang hiya talaga ang bobo na ito, kung hindi ka ba naman tanga, hawak mo espada mo at isinaksak mo sa sarili mo.
Sabi ng ikatlong prinsipe, wala lang, may narinig kasi akong magandang balita kaya pumunta ako rito. Narinig ko na may pustahan kayo ni Count Bolorhard, patungkol sa isang duelo sa Double Chain Knight. Napangiti pa ang ikatlong prinsipe sa pagkakataong ito, tanda na may kung anong plano ito. At agad itong lumapit sa ating bida, at nagsabing, bakit hindi na lang ako ang piliin mong kalaban? Matapang na sabi nito, nakunat ang noo ng ating bida, sabi nito, ano ngayon? Anong problema ng isang ito, may sipon ba ito sa utak? Tanong ng ating bida, sabi ng makaalis na ang ikatlong prinsipe, dito ay nagpaliwanag ang Royal Knight, kamahalan si Prinsipe Jillian ay kilala sa kanyang talento sa paggamit ng espada simula noong maliit pa siya. Sa edad na 14 na ay nagkaroon na po siya ng 2 mana rings. Maya-maya naman ay agad na lumapit ang katulong sa ating bida na may daladalang maraming liham. Ang mga liham po na ito ay para po sa inyong lahat kamahalan. Kumuha ng isa ang ating bida, at nagtataka kung ano ito. Agad niyang binuksan ang isa at binasa ang nilalamang nito. Nang mabasa ang isa, agad uli itong nagbasa pa ng isa. Ang mga ito ay liham patungkol sa duelo na kumakalat ngayon, nais nilang makalaban ang ating bida, dahil may mga galit ang mga ito kay Adrian. Ang mga liham na ito ay isang formal na pagkakataon para makaganti sila sa ating bida, at magawa nilang mabugbog si Adrian. Dito ay bahagyang nainis itong ating bida, sabi niya, walang hiya ang mga ito, mukhang tingin nila madali akong kalaban . Sa galit ni Adrian agad niyang nilukot ang liham at tinawag ang katulong, hoy ikaw, ano po iyon kamahalan? Takot na sagot nito. Sabi nito, ang mga taong ito na nagpadala ng liham, ilista mo lahat ng pangalan nila, sabi nito na may kung anong pumasok na naman sa kanyang isipan. Matapos noon, ay muling nagbalik sa training hall ang ating bida, at dito ay nahulog ang isang espadang kahoy. Dito ay nagtaka at napatingin itong ating bida sa isang Derek Sion. Kunin mo ang espada utos sa ating bida. Naririto uli ang tito ni Adrian, sabi niya, kailangan mong matuto gumamit ng espada para sa pustahan nating dalawa, ayaw ko namang gumawa ka ng dahilan na natalo ka kasi hindi mo alam ang basic. Dito ay dinampot ito ni Adrian, pero naiinis siya, dahil pwede naman daw itong iabot sa kanya at ba't hinagis pa. Kaya lang sa pagkuha ni Adrian, may naramdaman itong kakaiba sa kanyang katawan. Ayun na nga, nanakit ang kanyang mga kasukasuhan, mga muscle nito ay sobrang sakit. Lumapit ang tito nito, sabi niya, ikaw, hindi ka ba nagpatulong na magpagaling gamit ang healing magic? Sabi naman ng ating bida, kung isa ka talaga knight, alam mo dapat ang dahilan. Sabi ni Adrian, ang healing magic ay binabalik ang muscle sa orihinal nitong estado, hindi nito tinutulungan na lumago ang katawan ng isang tao. Natahimik ang isang ito sa sinabi ni Adrian, at nasabi lang, tama. Matapos noon tumalikod itong tito niya na para bang nenas, at nagsabi, ikaw ang bahala, hindi naman iyon ang pinunta ko rito. Itinaas ng lalaki ang kanyang espada, at nagsabi, wala akong plano na ulit-ulitin ito ng ilang beses kaya panuurin mo ng maigi. Sabi ng isang ito ang teknik ng mga knight ng kaharian para mabuo ang kanilang pundasyon, na ang ibig sabihin nito ay pang-beginner na teknik. Ang tawag rito ay Kingdom Training Sword. At biglang naging seryoso ang mata ng isang ito para ipakita ang training technique. Napakabilis nitong winasiwas ang kanyang espada, para ipakita sa ating bida kung paano ito gawin. Tuloy-tuloy, hindi ito tumigil hanggat hindi nakukumpleto ang form nito. Bawat was-iwas ay talagang makikita ang buong paggalaw ng katawan nito, na talagang nakakatulong ng tunay sa isang swordsman. Matapos ng mga was-iwas na iyon, rito ay hawak-hawak ng dalawang kamay ang espada na para bang may tatagpasan na kung ano ito. At dito nagtapos ang training sword ng kaharian na ipinakita niya sa ating bida na dapat nitong matutunan. Matapos ng huling pag-atake, nagpakawala ito ng hangin na umikot sa paligid nito. Malinaw na nakita lahat ng ating bida ang mga galawang iyon, at nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Nakaharap ngayon itong si Bolorhard sa ating bida, na si Adrian naman ay may kung anong gumugulo na naman sa isipan nito. Nagtanong si Adrian, ang sabi mo ba ang sword style na iyan ay para mabuo ang pundasyon ng mga knight? Dito naman ay agad na kumunat ang noo nito, dahil uulitin niya sa pagpapaliwanag. Sabi nito,
Oo, kulang ito sa puwersa o talam ng pag-atake, dahil training technique lang ito, pero pwede na para matutunan ang paggamit ng espada, at kung pagbabasihan ang kakayanan mo tama na yang ganyan, sabi nito. Dito naman ay natigilan ng isang ito sa kanyang pagsasalita na para bang may kung anong nangyari sa ating bida. Ayun naman pala, napahawak sa noo itong si Adrian na tumatawa. May naalala itong isang bagay, sabi niya, kahit ilang libong taon pa ang dumaan, ang Dragon Slayer technique, ang pamamaraan na pumatay sa Mad Dragon, ay tinuring lang na isang training technique sa panahong ito, kaya dito ay nababaliw na ang isang ito sa galit, kasabikan at inis. Binalik ng tito ng ating bida ang kanyang espada, sabi nito, oo, hindi sapat ang teknik na ito para manalo ka sa pustahan, kaya humingi ka na lang ng tulong sa iyong ina na kumuha ng bagong guro. Hindi na kailangan, sagot ni Adrian, na talagang patong-patong na ang pang-iinsulto sa kanya ng panahong ito. Sabi ni Adrian, hindi ko na kailangan pang matuto ng kahit anong swordsmanship, dahil ang pinakita mo ay sapat na, sabi nito. Iyon ay dahil siya mismo ang gumawa ng teknik na iyon para patayin ang Mad Dragon. Dito naman ay napatitig ang isang ito, nagtataka, at hindi makuha kung saan galing ang lampiansa ng ating bida. Gawin mo ang gusto mong gawin, sabi ng tito, na si Adrian naman ay galit na talaga ngayon. Matapos noon, hindi tumuhil si Adrian na magsanay, patuloy na ginagamit ang espadang ito. Sige hataw ito ngayon ng espadang kahoy para lang masanay uli ang kanyang katawan, at mabawasan rin ang kanyang timbang. Sa kabila ng galit nito na ginawang pang-training yung ginawa niyang sword style, hindi niya maaalis na talagang nangyayari iyon sa paglipas ng panahon. Hindi rin niya masisi na ganito ang ginawa sa panahong ito, dahil ang Dragon Slayer technique na ginawa ng tito niya ay talagang kulang sa puso na pumatay ng dragon. Ang mga swordsman na kinalimutan ang mana heart, at kinalimutan rin ang paglalagay ng kalooban sa espada, ay talagang hindi makikita ang tunay na kahalagahan ng Dragon Slayer technique. Muling iwinasiwas ng ating bida ang kanyang espadang kahoy, kaya lang biglang sinangga ito ng kung sino. Ayon naman pala, biglang umeksena na naman ang kanyang tito na agad na ikinagulat nito. Sabi nito, hindi nagkakaroon ng kapangyarihan ang espada dahil lang tensyonado ang braso mo, nakalimutan mo ba ang pinakita ko sa iyo? Agad na tinapik ng espada nito ang tiyan ng ating bida, para ituro ang tamang posisyon. Sa binti mo, tapik rin ito sa hita ng ating bida. Sabi ng tito nito, dapat mong igalaw at ipasa ang lakas sa katawan mo ng tama para magamit ang espadang tama, na nag-iinit na talaga ang ulo nitong si Adrian dahil ginagawa siyang baguhan nitong tito niya. Tahimik ang ating bida, hindi makasagot ngayon, dahil may punto ang kanyang tito. Dahil sa katawan na meron siya ngayon, hindi rin niya magagawang may palabas ang totoong lakas ng Dragon Slayer technique. Kaya dito ay determinado siyang patunayan na ang kanyang Dragon Slayer technique ay hindi basurang pamamaraan na dapat na lang kalimutan. Lumipas ang mga araw, tuloy-tuloy na tumatakbo si Adrian. Dumating ang ikalawang araw, patuloy pa rin ito sa pagtakbo para lang pamayat siya at lumakas ang kanyang katawan. Matapos tumakbo, ang paghataw naman ng espada ang ginagawa nito ngayon, at isang linggo na ang lumipas. At sa tuwing umuwi siya ng kanyang silid, patuloy niyang sinasanay ang kanyang sarili gamit ang kanyang mana heart. Paulit-ulit iyon na ginagawa ng ating bida sa loob ng isang buwan, na talagang tagaktak ang pawis nito. Matapos noon, biglang lumabas ang system at nagsabi na nagtagumpay raw ito na baguhin ang takbo ng katawan nito. Natigilan si Adrian sa kanyang nakita, dahil hindi lamang isang notification ang lumabas. Pinakita rin rito na nabawasan na ang malala niyang katabaan, at gumanda na rin ang panuna nito. Pinakita rin na sanay na raw ang ating bida sa kanyang katawan ngayon sa paulit-ulit na ginagawa nito. Patuloy sa paggamit ng espada itong si Adrian, talagang hindi ito nagpapaawat ngayon. Lumabas uli ang system, at sinabi na ang pagkalampa nito ay nawala na rin, at ang epekto ng pagsasanay nito ay mas lalo pang tumaas. Kaya mas ginado ngayon si Adrian sa pagsasanay na kanyang ginagawa ngayon. At sa patuloy ring paggamit ng mana ng ating bida, nagbago uli ang takbo ng kanyang katawan. Kaya habang tumatagal ay talagang unti-unti nang nasasanay ang katawan nito sa lakas na dapat nitong marating. At ang problema sa mana ng katawan ni Adrian ay naglaho na rin, at nagkaroon na rin ng mana sensitivity ang katawan nito.
Kaya ngayon, mas natural na ang pagwas-iwas ng ating bida ng espada kaysa noong nakaraang buwan. May sumisigaw sa ating bida na tumigil na ito, kaya lang si Adrian ay tuloy-tuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Wala siyang paki kung anong nangyayari sa paligid, isa lang ang gusto niya, kundi ang lumakas araw-araw. Hindi tumitigil ang sigaw sa paligid, tumigil ka na, sabi ng tinig. Pero si Adrian ay parang nabaliw na sa paghawak ng espada, dahil gusto niyang maperpekto ito kaagad. Hindi mo ba narinig ang sinasabi ko na tumigil ka na? Sigaw sa ating bida, na si Adrian ay nagulat dahil nasira ang espada nito. Ayon naman pala, umuulan na rin sa paligid, hindi ito napansin ng ating bida, dahil lulong ang kanyang isip at puso na lumakas. Ang sumisigaw pala ay ang tito nito, dahil hindi na sila naririnig ng ating bida. Hindi lamang iyon, dahil inaawat pala siya dahil malubha na ang tama ng kamay ni Adrian, puno ito ng dugo. Matindi ang tulong ng dugo mula sa kamay ng ating bida, hindi nito napansin na napansal na pala siya. Nang makalapit na ang master nito, sabi niya, "Tito." Tanong niya na ngayon lang nahimasmasan si Adrian, na napapikit na lang ang tito nito. At nabaling sa isang direksyon ang mga mata nitong ating bida. Dito ang kahoy kung saan siya nagsasanay na mag-espada, ay nawasak, ay may bakas ng sunog ng apoy. Wasak ang bagay na ito, na hindi pinakita kung anong nangyari, kung gawa ba ito ng ating bida o tinamaan ito ng kidlat dahil sa ulan. Ayun na nga, mukhang ang pinsala sa kamay ng ating bida ay dala ng kidlat na tumama sa bagay na ito. Hindi makapaniwala si Adrian sa kanyang nakita, dahil hindi niya ito napansin, hindi niya ito nakita. Ano raw nangyari? Dito ay agad na sumigaw ang kanyang tito, "Isa ka bang hangal, gusto mo na ba talagang mamatay?" Tanong nito sa ating bida, "Magsasanay ka sa ganitong panahon, kung tunay na espada iyan, tiyak patay ka na." Si Adrian naman ay tumitig lang sa kanyang tito, na nagtataka ito bakit ganun reaksyon ng lalaking tinuturing siyang basura. Napatingin rin itong si Adrian sa kanyang kamay, puno ito ng paltos ngayon. Lumabas ang system at nagsabi na nagising na raw ang ating bida mula sa matinding konsentrasyon nito, pero tanda ng katawan niya ang mga nangyari. At napatingala sa itaas itong ating bida, habang patuloy na tumutulo ang ulan sa kanyang mukha at katonan. Sabi pa ng system, ang katangian na hyperfocus o matinding focus ay nasa katawan na ni Adrian. Habang binabasa ito, tuwang-tuwa ang ating bida na wala nang pakipa sa paligid nito. Sabi nito, "Kung magfo-focus pa ako ng doble, baka tamaan na talaga ako ng kidlat at mamatay." Sabi nito na unti-unti na ngayong nawawala ng malay itong ating bida. Ayun na nga, bagsak ang ating bida, tuluyan na itong nawala ng malay dahil sa matinding pagod nito. Dito ay ibang tinginan na ang pinamalas ng isang ito, hindi na tingin ng awa o pangmamaliit, may napapansin na siyang kakaiba sa prinsipe na tinuturing na basura ng lahat. Tulog na tulog ang ating bida, ito ang mukha na tinitignan ng lahat na walang kwenta, pero sa likod ito ay isang determinadong puso para patunayan na iba siya sa lahat, sabi ng tito nito, hangal na bata. Ngayong patuloy nang lumalakas ang ating bida, ano kayang susunod na maipapamalas nito? Hanggang saan na kaya ang kanyang lakas ngayon? Abangan!